Lumabas din sa investigasyon na tumagilid na ang pagoda bago pa ito naglayag. Sa umpisa pa lang, nag-tilt na yung pagoda. Hindi na balanse. Pero hindi napigilan ng mga organizers na mag-proceed yung paglalayag ng pagoda. Until nung nasa middle, nag-tilt to the right. At lumubog na yun. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Jose Pangan, ang tugboat operator na nakatoka sa paghila ng pagoda, ngunit di siya nagpaunlak ng panayam. Sa kanyang sinumpang salaysay sa NBI, sumunod lamang umano siya sa utos mula sa pagoda na paandarin na ang bangka. 5 tao ang sinampa ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide noong 1993. Kabilang dito sina Roberto Pascual, Claro Florentino, Teodoro Nicolas, Nicasio Pangan at Jose Pangan. Ibinasura ang kaso noong 1995. Na-dismiss yung criminal action in view of the failure of the prosecution to prove beyond reasonable doubt the guilt of the accused. Ngunit nagpursige ang ilang biktima na magsampa ng civil case noong 1997. More or less 5 pamilya lang ang nag-file ng separate civil action. So ang nakita naming dahilan at the time is yung lack of financial capability ng mga pamilya ng biktima na magbayad ng filing fee doon sa separate civil action. Ang 5 akusado ang muling kinasuhan. Compromise agreement o pagkakasunduan ng 2 panig ang kinahantungan ng kaso noong 2002. Kulang-kulang ₱250,000 ang napagkasunduang ibibigay ng mga akusado sa mga naghabla. Hindi sila pare-pareho ng binayad. Nag-usap sila kung magkano yung kanilang kayang ibigay doon sa family ng victims. Hindi siya payment but considered lang yon as help doon sa family noong victims considering na namatayan. Sinampahan din ng NBI ng kasong administratibo si dating Mayor Serafin de la Cruz. Responsibilidad umano niya bilang advisor ng pista na siguruhing ligtas ang kanyang pinamumunuan. Pero hindi ako advisor. Sinabi ko, wala akong responsibilidad dyan doon sa kasong isinampan niyo sa akin administrative. Dahil isang bahagi ng sekta ng reliyon nga yan. Unang-una, kung sila ko muna ng permit, makikailam ako sapagkat binigyan ko sila ng permit. Wala naman permit ka ako. Pero para sa ibang biktima tulad ni Aling Letty, hindi nila alam kung ano ang pinagtapusan ng kaso. Hindi nga namin alam, parang nabaliwala eh. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa pamilya ng mga biktima ang pinatunguhan ng mga donasyong pera na dapat sana'y ibibigay sa kanila. Nagbulat donasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon at mamamayan. Hindi ko na matandaan kung exactamente magkano, pero milyon-milyon eh. If I remember right, not less than 7-8 billion. I think we ended up saying, agreeing among themselves sila na paghati-hatian yung kalahati, may tumulang kalahati, at yung kalahati, ginawa nilang simulang pondo sa pagtatayo ng isang multipurpose cooperative. Itinatag ang Masagana Multi-Purpose Cooperative noong May 2, 1994 ng samahan ng mga biktima sa pagoda. Layon sana nitong matulungan ng pamamatagalan ng pamilya ng mga biktima. Halimbawa, member ka, di meron ka ng access as capital kung gusto mo mag-put up ng business. Kasi ano nga kami, cooperative, credit cooperative. In a way, credit is one of our services. Ayon kay Catalina Ozaita, naupo bilang vice chair ng Masagana simula 1998 hanggang taong 2005. Ang samahan ng mga biktima sa pagoda ang nagpapasya kung paano gagamitin ang pondo ng kooperatiba. Ang mga opisyal ng Masagana naman ang nangangasiwa sa mga pag-uukulan ng pondo. Maliban sa pagpautang, namuhunan umano ang kooperatiba sa isang patahian. Bumili ng mga makina
at kumuha ng mga mananahi. Ngunit wala pang isang taon, nalugi ang patahian. Problema rin umano ang papapautang sa mga pamilya ng mga biktima. Very weak ang campaign, ang collection, Nakapangolekta naman, kaya lang talagang walang mapiga. Walang makolekta doon sa nangutang. May policing gano'n, pero hindi talaga, marami ang hindi nakatupad. Nagpatayo rin ng isang gusali para magsilbing opisina ng kooperatiba. Itinayo ito sa lupang pag-aari ng pamilya Baby Celestino, ang presidente ng kooperatiba. Desisyon yun ng board of director ng samahan ng mga biktima ng pagoda. Unti-unting nauubos ang kapital kasi nagre-rent ng around 8,000 a month na wala namang kita. Kasi alam naman ni Baby yun, kasi siya tumatanggap ng 8,000. Sa ngayon, pinaupahan na sa iba ng pamilya Celestino ang gusali. Kinumpirma ito sa ulat ng Cooperative Development Authority, ang tanggapang humahawak sa mga kooperatiba sa Pilipinas. Paliwanag ng isang kaanak ni Baby Celestino na tumaging humarap sa kamera, sila na daw ang namamahala sa gusali ng kooperatiba. Ngunit wala silang naipakitang mga dokumento sa case unclosed na sila ang legal na tagapangasiwa nito. Lalagay sa kooperatiba, lalagay sa ganito, sa ganun. Para daw yung mga bawat pamilya nung naging biktima, maluwagan. Diferensya naman parang hindi rin Hindi raw maganda ang itinakbo ng kooperatiba hanggang sa maubos ang pondo at tuluyan na itong magsara. Kasabay umano ng pagsasara ng kooperatiba ang pangingimbang bansa ni Baby Celestino. Ang sabi ng mga kasamahan ko, nakakuha daw ng mga namamahala na gastos yata. Kasi hindi ko na tinanong at ako naman walang utang doon. Meron daw kami, yung pera ko sanang share, kukunin ko, wala na. Kung ang problema ay may pera, walang pera. Kasi naipautang yun, nasa building, yung na-invest lahat ang pera. Kapalit ang gusaling na ipuntar sa kanilang lupain, umaasa umano siyang kahit paano'y may maibalik na pera si Baby sa kooperatiba. Kaya dapat yun, somehow, conscience-wise, para niya malinis ang kanyang pangalan. Sinadya namin ang dating tirahan ni Baby Celestino sa Bocaue. Ngunit ayon sa mga kamag-anak niya, hindi raw nila alam kung paano siya makakausap. Hindi rin sumasagot si Baby sa aming email. Ayon sa Cooperative Development Authority o CDA, lumalabas na 4 na taon nang tumigil sa operasyon ang Masagana Cooperative. 4 na taon na raw silang hindi naghahain ng mga ulat pinansyal sa kabila ng paghingi ng tanggapan. Dahil dito, hindi pa nila natutukoy ang dahilan ng pagsasara nito. Tanong natin kung paano namatay. Honestly, our records cannot show it. Because there were a series of attempts together with the LGU officials as well to really look into the problem. However, wala pong nangyayari doon dahil wala pong nagpakita ni single, as far as I know, wala daw nagpakitang officer or people that are responsible of galing talaga sa kooperatiba. Payo niya, maaaring magsampa ng reklamo sa CDA ang mga miyembro ng kooperatiba para maimbestigahan ang pagkaubos ng pondo at bigla ang pagsasara nito. I would really encourage them to file a case. Not necessarily that it will be addressed siguro to one particular person, but address it to maybe a body para lang talaga maipalabas natin kung sino man talaga yung may salarin. Ngunit ayon kay Letty at sa ina ni Sajid, walang halagang maaaring maging kapalit sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Tanging hiling nila ay ang hustisyang tila na baon sa loob ng 16 na taon. Sunod sa case unclosed, may natutunan nga pa sa Bocaue Pagoda Tragedy. Hindi naman! Bibigyan na ako!